Kay Tulfo naman, guys. Bakit? Yung kapatid niya, bumatikos na rin sa kapatid niya. Si Ben Tulfo, nakikiisa sa batikos sa kapatid niya. Idol naman kasi. Si Idol Rapi naman kasi. Kung ano-anong pinagsasabi kasi. Ano yung pinanggalingan nitong kwento? O konting ano ba yung nangyari the past few days? Actually, last week lang yata to if I'm not. Ano ba nangyari kasi? Ito yung nangyari. Pero bago yan, as usual, shoutout muna tayo sa Edwin! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances ng wala pong remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Ayan, download nyo lang Sendwave app sa Apple App Store, sa Google Play. At lagay nyo yung, register nyo yung pangalan nyo, bank account details, etc. etc. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop din sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ayun yung pangalan. Yan. Magkadikit ha. Coach Jarrett ay makakuha ay nakaradagan $20 free credit. Kaya yan mga kotsero. Gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, game. Ito na. Nagkainitan sina Senator Raffy Tulfo at si Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig sa Senado kanina. Tinawag kasing kurap ni Tulfo ang mga namamahala sa mga sumusukong rebelde. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Naging mainit ang sagutan ni na Wait lang ha. In fairness kay Secretary Galvez, ang tapang, no? Di ba? Parang, buti hindi siya hindi naman kasi ka-contempt yung ginawa niya. Pero, di ba? Buti hindi nag-power trip to. Paano kung nag-power trip bigla si Tulfo, no? Sinabi, I cite you in contempt. Away. Senator Raffy Tulfo at ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagdinig ng Senado kanina. Nababahala kasi ang ilang senador sa hindi pagkakatugma ng bilang ng mga sumukong rebelde at mga isinukong armas sa decommissioning program ng peace negotiations. Natalakayan sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense kaugnay ng amnesty program sa mga sumukong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa datos ng MILF Peace Panel, simula nang mag-umpisa ang programa, higit 26,000 combatants o rebelde na ang sumuko. Pero higit 4,000 lang ang isinuko nilang armas sa gobyerno. Tanong ng mga senador, paano natitiyak ng gobyerno na miyembro nga ng MILF ang mga sumuko? Dapat daw yung masiguro, lalo't may kapalit na 100,000 piso ang bawat susukong MILF member para sa kanilang pagbabagong buhay. Ayon kay Senator Raffy Tulfo, umabot na sa 2.6 billion pesos ang pondong nailabas na para sa mga sumukong rebelde. Hindi nyo sana nirelease yung 100,000 doon sa nagsusurrender na walang baril na kapalit. Ganun lang po yun eh. Kasi kung hindi natin implement yung ganung klaseng polisiya, anybody can come to you and say, ako po yung magsusurrender, ako po yung MILF. Ganun ba? Halika, ito yung 100,000. Punta ka sa DSWD, ito yung papel na pakita mo doon para bigyan 100,000. So, naglulukuhan po tayo. Paliwanag ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity, hindi lahat ng sumusukong rebelde ay may armas. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, mayroong tumumba, mayroong pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na mayroon siyang baril. Pero hindi kumbinsido rito si Tulfo. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. Masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. I'm talking on behalf of the taong bayan. Kasi nga, sir, very clear ng discrepancy dahil kung wala po talagang corruption dito, sana nagmamatch tong numbers. Agad yang itinanggi ni Galvez. Isang international body daw na eksperto sa peace negotiations ang namamahala sa programa. Take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Actually, maganda yung sinabi doon ni Secretary Galvez. May galang naman, in fairness. Parang ang sinasabi niya, in not so many words, parang maliho yata yung akusasyon niya sa amin. Inaakusahan nyo agad kami ng corruption. Ba't corruption agad? Parang ganun ang sinasabi ni Secretary Galvez. Ba't may panghuhusga ka agad? Yun ang sinabi ni Secretary Galvez. So, tuloy natin.
there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. then show me Do not proof. tell us. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko I will show proof, sir. sa susunod na hearing. Pinuna rin ng mga senador Kailan kaya na hindi susunod lang na dapat hearing? mga armas na nasa pangangalaga ng bawat rebelde ang isinusuko. How will the government know if itong mga baril nito personal at hindi pagmamayari ng organization ninyo? I think that will be there is a target. Ano to, tiwalaan lang? Kung talagang sincere kayo na magbalik loob sa gobyerno, ay surrender nyo na lahat. Pati yung mga binigay ng mga sympathizers ng MILF. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa isyu ang Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Yun. Yun yung nangyari last week. Ang pinanggagalingan ng mga senador, 1:1. So kung meron 10,000, let's say meron 100 na sumuko, dapat 100 din yung baril. That's the assumption. Pero kinumpirma na rin, maski nung MILF Peace Panel, na hindi ganun. Hindi ganun sa totoong buhay. Pero yun pa rin ang pinipilit nila. Eh hindi naman talaga ganun eh. Paano pag may namatay? So yung let's say out of 100, meron kang 100 na baril. Kung 1:1 ha, kung 1:1. Meron kang 100 baril. Pag may namatay na isa, so you already have 99, tapos you still have 100, what do you call this? 100 firearms. So ano mangyayari dun sa sobrang isa? Bibigay sa iba. Or ano, kukunin lang yun ng isa? So yung yung 1 out of the 99, meron 2 baril sa kanya? Tapos yung iba, tagi-isa? Oh, di ba? It doesn't make sense. And besides, iba-iba kasi ang role ng mga in fairness, no, merong role ng mga rebelde. Merong mga, sinabi rin doon Secretary Galvez, meron daw mga rebelde na pang-artillery. Hindi sila nagkakarga ng baril. Ang hawak nila yung mga malalaking kanyon. 2 tao daw hawak nun o up to 5 people. So how do you reconcile that? Paano may susurrender yun? Susurrender namin yung isang artillery, tapos 5 kami na mag-representa nun. Di ba? Kung gusto nyong 1:1, ganun na mangyayari. So it doesn't make sense. Maski yung sinabi yan ng AFD, Secretary Galvez, representing our government, sinabi rin niya ng representante ng MILF Peace Panel, yung babae kanina nagsasalita. Siya yung nagsabi nun eh. Na hindi 1:1 ang bilangan. At nagbigay pa nga ng example si Secretary Galvez. Ang sabi ni Secretary Galvez, pag may namatay na isa, kukunin nyo nung ibang unarmed. Ngayon, mga kotsero, just to recap lang naman to na topic na natin to before. Just to recap, ito kasi yung nangyayari. According to ito yung decommission. Sila yung nagsasabi kung sino yung mga lehitimong sumusuko sa hindi. Itong independent commissioning body. Yan. Sino ang humahawak niyan? Hindi ho Pilipinas ang nahawak niyan. Ito ho ang nahawak niyan. Yung IDB board. Mga foreigners yan. Ayan o. Ayan o. Chairman, Ambassador Suat Agkun sa ng Turkey. Vice Chairman, Mr. William Hovland ng Norway. International expert, Mr. Haji Azlan bin Haji. Tsaka si Abdul Ghani ng Brunei. See? Hawak ba natin yan? Hindi eh. Hindi natin hawak. Sila ang nagsasabi kung sino ang mga lehitimong sumusuko. So, sila kasi yung pumipili kung sino yung mga sumusuko. At may proseso yan. Makikita nyo dito yung proseso. I won't go into the details of the process. Pero, kung gusto nyo basahin, andito siya. Ayan o. Terms of reference. O, ito yung mga pamamaraan kung paano susuko. Ayan. Andyan lahat. Ito pa yung iba o. Background and timeline, status, etc. etc. Verification and decommissioning process flow. O. Andito lahat. Hindi ka na maghahanap sa iba. Narito na ang lahat. O. Sila yung nagsasabi kung sino. Kaya yung tanong dito ni yung tanong ni Raffy Tulfo is actually moot and academic. Sa Tagalog, walang kwenta. Walang kwenta yung tanong niya.
Kaya ngayon, etong si Ben Tulfo, nagsalita. Hindi ko na lang kinuha yung video ni Ben Tulfo kasi baka may mangyari sa channel ko eh. Baka ma-copyright ako, what have you. Di natin alam kung ano mangyayari eh. Pero yun yung nangyari. So ito yung sinabi ni Ben Tulfo. Sabi niya, I don't agree with the senator, my brother. That's my take. Di ako na inimala sa'yo eh. That's my take. Now, believe it or not, take it or leave it, I don't care. Wala akong pake. Ngayon lang nabalita, pero Feb 9 pa to sinabi ni Ben Tulfo. Pero ngayon lang nabalita, February 15. Sabi, the media personality was responding to the barrage of messages that he got from the online community where he said some described his sibling as a replica of retired naval officer and former Senator Antonio Sani Trillanes IV. Grabe. Ang sakit no? Kung ako tawagin ako wala, parang ang si Trillanes eh. Ba't naman ganon? It's a feelings Ba't mo ako ginagay? Ba't mo ako minumura? Kinumpara ka sa sundalong kanin. He said he does not want to judge his brother, whom he truly loves, and is ready to defend him when pummeled with nasty attacks. But in this particular case, Ben said Senator Raffy should produce his proof to back up his claims. Ayan na. Yun. Ooh. Baka mo nga sa tenga. At least naman si Trillanes may pinapakitang resibo, si Idol wala. May kasabihan po tayo, the burden of proof is with the accuser and not with the accused. Inaakusahan mo, ikaw ang magpakita ng ebidensya laban doon sa inakusahan mo. Tama naman. Tama naman kasi siya doon. Kasi alam nyo, mga kotsero, ito kasi yung nangyari doon sa hearing. Tinignan ni Raffy Tulfo yung numero, 20,000 yung, 14 or 20,000 yung nag-surrender. 4,000 lang yung baril. Ba't hindi nagmamatch? May korupsyon! Tumalon agad yung utak niya doon. 26,000. Sige. 26,000 daw. 26,000 yung sumuko. 4,000 lang yung baril. Korupsyon yan! Ba't kasi ganun, Idol? Ba't kasi korupsyon agad? Pwede naman kasing wala ba ibang dahilan, di ba? Ba't hindi nyo tanongin si Independent Decommissioning Body? Bakit ganun? Kasi sila kasi yung nag-i-evaluate sa mga surrenderies. Sila yung nagsasabi na, ito, tunay na surrendery ng MILF yan, nasa listahan niya ng MILF, etc., etc. Kaya nga kung nakita nyo din sa mga picture kanina, sana yun? May listahan sila list of MILF weapons, list of combatants. Di ba? Dalawa yan eh. Ba't hindi nyo tinanong si IDB? Bakit nyo sinisisi sa OPAPRO? Si OPAPRO, tagabigay lang naman sila ng award. And when I say award, ibig ko sabihin yung makukuha nung mga surrenderies. Yun yung award. Nakakuha lang naman sila ng award. Hindi naman sila yung nag-e-evaluate. Kaya nga mali. May mali dun sa proseso. Imagine, nakakita ka lang ng discrepancy dun sa numero, inisip mo agad corruption. Bakit? Anong umiikot sa utak mo? So, yun ang sinabi ngayon ni Ben Tulfo. Kung nag-akusa ka, ikaw magpakita ng ebidensya. Ang problema, nag-akusa lang siya, wala siya ebidensya. Buti sana kung ganito yung nangyari. Halimbawa lang, no? Kung ganito yung nangyari, nakita niya yung numero. Secretary Galvez, ito yung dami ng mga sumuko, ito yung dami ng baril na isinuko.
May nakita akong dokumento, meron akong ditong affidavit na nagsasabi na hindi nyo raw binibigay ng buo yung pera. O, pak, affidavit. O, tapos, imbestigahan nyo yan. Bakit okay na yung affidavit? Ebidensya affidavit eh. Talo kung judicial affidavit yun. Meron ako dito isang tao na sumulat ng isang affidavit na nagsasabi na may korupsyong nagaganap. Anong masasabi mo dito, Secretary Galvez? Pak. Yun, at least doon may ebidensya ka. Kesa yung tinignan mo yung numero, kinumpara mo, hindi match, korupsyon to! Ano yung boy who cried wolf? The boy who cried wolf. Sabi pa niya, you are innocent until proven guilty. Nabaliktad, boss, ang nangyari, you are guilty until proven innocent. Maraming ganito. Maraming gantong Pilipino. At actually, alam nyo mga kutsero, feeling ko kaya ganyan mag-isip si Tulfo. Kasi ganyan yung channel niya. Ganyan kasi yung format ng show niya. So ganun yung yung ganung ugali, nadadala niya ngayon sa Senado. Yung ganung ugali na meron siya sa saan ba to? Sa RTIA, nakakarga niya hanggang Senado, which it should not be the case kasi sa lalong-lalo na kapag meron kang mga resource persons. Alam nyo, itong mga kahit sa ang hearing, dito sa hearing ng lower house, sa hearing ng Senado, nakakalimutan yata nitong mga tao na to. Ayan, sila Senator Amy, si Tulfo, Ontiveros, yung mga kongresista sa lower house, nakakalimutan yata nila na kapag nag-invite sila ng resource speaker, itong resource speaker na to, hindi nyo witness. Una, hindi kayo korte para husgahan kung ano yung mga pinagagawa. Hindi kayo korte. Yung mga hearing nyo ay walang judicial determination. Hindi kayo nagsosolve ng mga kaso diyan, wala. Hindi kayo nagdi-dispose ng mga kaso diyan. Walang ganung nagaganap sa Senado at sa lower house. Ang ginagawa nyo diyan, hearing in aid of legislation. Sa Tagalog, pagdidinig para sa ikakatulong sa pagsusulat ng batas. Dapat, pagkatapos ng hearing nyo, ang ending, meron kayo nasusulat na batas. Ang tanong, may nasusulat bang batas si Rapi Tulfo? Actually, marami siyang sinulat na batas, pero karamihan walang kwenta. I do not agree with the senator, my brother. That's my take. Now, believe it or not, take it or leave it. I don't care. Ikaw ang magpapakita ng ebidensya laban doon sa taong inakusahan mo. Tama lang yun. Tama lang yun. Ganun lang talaga dapat. It is what it is. Ganun lang talaga kasi dapat yun. Nag-hearing sila dito tungkol dito sa decommissioning process. Anong magiging batas after nito? For example, nag-hearing sa PCSO. Nabisto na merong may editing na nagaganap. Nabisto na posibleng madaya ang PCSO. Sinabi yan dun sa hearing. Anong batas ang maisusulat? Yun ang tanong kay Senator Rapi Tulfo. Siya yung Siya yung nagpa-hearing nun eh. So ano nang batas na isulat tungkol dyan? Ilang linggo na yung nakalipas? 2 linggo na. May naisulat na ba na batas? Ito, papakita ko sa inyong batas. Sinulat niya ito. Gusto raw niya ng mas mahigpit na batas laban sa drunk driving. Tama naman. Okay naman yung proposal. Kaya tignan niyo yung laman. Tulfo said that despite the passage of RA 10586 or the Anti-Drunk and Drugged Driving Act, drunk driving has increasingly been rampant throughout the years. Under Senate Bill 2546, he filed on Tuesday, Tulfo seeks to increase the penalty ranging from 500,000 to 1 million pesos if the violation resulted in homicide. Palpak to. Alam niyo ba't palpak to? Una, meron tayong revised penal code. Sa revised penal code,
meron ng penalty for homicide. Ngayon, ang gusto niya, ipasok to sa drunk and driving. Pag ikaw ay nakapatay sa driving while you're driving under the influence, magbabayad ka ng 500,000 to 1 million. Ano yung kulong? Kasi may kulong to Reclusion temporal. 20 years more or less na kulong. Tapos, kung homicide, mga kotsero, meron kang intention to kill. Pag ba ikaw ay uminom at nagmaneho, may intention ka ba to kill? Ano ba? Paano mo to? Paano mo i-resolve ba to, Rapi Tulfo? Ikaw yung sumulat ng batas Okay sana, yung drunk and driving Driving under the influence, taasan yung penalty, 500,000 to 1 million if the violation resulted in homicide. Okay? Tapos, meron ba siyang sinabing kulong? We don't know. Is it subsumed under homicide? I don't know. Hindi natin alam. So, ganon. So, hindi pwede yung hindi pwedeng driving under the influence resulting to homicide. Bakit? Kasi wala ka nitong element na to, yung intention to kill. Paano pag lasing lang ako? Irresponsible lang ako, di ba? Irresponsible ako, uminom ako ng napakarami, napaka-irresponsible ko. Nakatulog ako habang nagmamaneho, nakabangga ako, yung nabangga ako namatay. May intention ako to kill? Wala. So, paano siya papasok sa homicide? Ngayon, meron tayong tinatawag na quasi-delict. Hindi pala quasi-delict. Sa pala, sa civil cases pala yun. Basta parang quasi-criminal cases. Ayun. Quasi-criminal. Ibig sabihin, anything that would result into the loss of life, property, and life and property and anything. Pero, hindi mo siya makakategorize sa kahit anong, hindi naman siya murder, hindi siya homicide, hindi siya Ang tawag doon, quasi-criminal. Ang tawag, meron ding criminal negligence. Sa criminal negligence, pasok siya sa quasi-criminal. Bakit? Kasi, ito yung nagpabaya ka. Nagpabaya ka, tapos yung pagpapabaya mo resulted in physical harm, loss of life, and damage to property. Ito ngayon yun, yung reckless imprudence na sinasabi ni kanina. Reckless imprudence resulting to homicide. Ngayon, puntahan ngayon natin to. So, reckless imprudence consists in voluntary but without malice. Without malice. Ibig sabihin, walang intention to kill. Yun ang difference, Senator Tulfo. Ang gusto mong gawin, if it resulted in a homicide, 500,000 to 1 million ang penalty. If it resulted into a homicide. Kaso, meron ka na nitong criminal negligence. Ano yung criminal negligence? Consists in voluntary but without malice doing or failing to do an act which material damage results by reason of inexcusable lack of precaution on the part of the person performing or failing to perform such act, taking into consideration his employment or occupation, degree of intelligence, physical condition, or other circumstances regarding the person, time, and place. Ano yung legal basis niya? Article 365, imprudence and negligence. Ngayon, kapag ikaw ay any person who by reckless imprudence shall commit any act, had it been intentional, kung ito ay magiging intentional, would constitute a grave felony kapag ba ikaw ay nakapatay ng isang tao. Kung ito ay intentional, grave felony ba ang pagkapatay mo dito? Oo, grave felony siya. So, had it been intentional, would constitute a grave felony shall suffer the penalty of arresto mayor in its maximum to prison correctional in its medium period. May kulong. May kulong. Tingnan natin ang arresto mayor. Arresto mayor. Arresto mayor in its maximum period. So, maximum period ng arresto mayor is 4 months and 1 day to 6 months. Yan ang maximum period ng arresto mayor. Up to prison correctional in its medium period. Up to prison correctional, ito 2 years and 4 months and 1 day
to 4 years and 2 months. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay lasing, under ng criminal negligence, ikaw ay lasing, nakabangga ka, yung bangga mo, yung nabangga mo, had it been intentional, would result into a homicide. Had it been intentional o intention to kill. Had it been intentional, would result to a homicide. And it would constitute a grave felony. Ito yung makukuha mo, kulong. Up to 4 years. Minimum of 4 months. Up to 4 years and 2 months. Tapos dito, 500,000 to 1 million lang. Hindi ko alam kung merong kung yung penalty dito merong kulong. Pero ang nakasulat lang dito kasi sa sinabi ni Tulfo, 500 to 1 million if it resulted in a homicide. Bayad ka lang, 500 to 1 million. Alam niyo mga kotsero, kapag ikaw nakapatay ka sa bangga, bawal lang to criminal negligence. May civil aspect pa to. Ano yung civil aspect? Dahil nakapatay ka, magbabayad ka pa ng danyos. Hindi ko alam kung paano paano nag-arrive si Senator Tulfo dito sa SB 2546 na to. Pero right now, pagkakabasa ko pa lang, parang may mali. Meron ka ng meron ng batas, yung Anti-Drug, Drunk and Drug Driving Act of 2013. Pangalawa, meron ka pang revised penal code. Papasok yun sa criminal negligence. Lalo na kung di naman sinadya. Yun nga lang, nakapatay ka. Ayun, quasi-offenses ang tawag. Quasi-offenses. Yan ang tawag, quasi-offenses. Yung mga mga hindi pasok sa sa mga nakalista sa revised penal code. But it results to the same effect. So hindi ko alam paano kaya niya to? Paano kaya niya i-resolve to? Kasi gusto na niyang papirmahan. Sabi ni Tulfo, there's an urgent need to pass this legislation for stricter penalties on driving under the influence. Alam niyo ang problema sa drunk driving? Hindi naman yung batas May mga batas ka Hindi yung batas ang problema sa drunk driving. Implementation. Doon ka tumutok, Tulfo. Sa implementation ng batas. May batas na tayo, hindi mo na kailangan ng bagong batas. Ang kailangan mo, implementation. Paano mo palalakasin ang implementation ng Anti-Drunk and Drug Driving Act? How? How will you do it? Hindi ako sa kanya kasi siya yung nag-isip nung siya yung nag-isip nung bill Malay natin sa kanya kung paano niya ire-reconcile 'yan. Ang mga traffic enforcers ba natin binibigyan niyo ng budget para sa breathalyzers? Nanghuhuli ba kayo ng mga nagsispeeding? Pag Sunday morning, yung Skyway, sobrang ingay niyan, puro sports cars. Nagkakarera sila doon, Sunday morning. At hindi lang basa-basa sports cars mga Lamborghini, mga Ferrari. Skyway yun Skyway. May nanguhuli ba sa kanila? Hindi ko alam. Ito lang, recently sa BGC, di ba? May nag-viral na video, 3 sports car yung nagbanggaan. Sunod-sunod. Karambola sila. Dito kami sa may bandang south nakatira Pag magsisimba kami ng Sunday, mga big bike, dyan sa SLEX, may nanguhuli ba dyan sa mga yan? Pag nagdadrive ako dyan sa SLEX, misis ko napapailag Kahit dire-diretso lang ako, misis ko napapailag. Bakit? Biglang meron dumaan na big bike sa gilid niya. Nahuhuli ba yung mga yon? Dapat may capability na nga tayo na manghuli ng speeding. Exit din yan. Kapag pumasok yan sa expressway at nag-speeding yan, exit yan somewhere It's the problem with drunk driving is not the law. The problem is implementation. So sana tumutok sa implementation. So mga kotsero, hanggang dito lang muna tayo for today's video. Please don't forget to like, to share, and to subscribe. And I'll see all of you in our next Go Jared Live, guys. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye. Wag
ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?